Breaking news mga kabayan, Vladimir Putin ng Russia nagpadala ng nuclear bombs malapit sa Amerika. Pangalawang breaking news, Israel nagpasabog ng napakalakas na bomba sa Syria. Pangatlong breaking news, China naglabas ng listahan ng mga atakehin nila. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Russian Air Force ay nagpalipad ng dalawang nuclear-capable Tu-95MS bombers malapit sa Alaska. Ang bombers ay inescort ng fighter jets, tinapos nito ang 15-hour flight sa neutral waters. Ang Su-95MS ay inescort ng Su-35S at Su-30SM fighter jets ng Russian forces. Kinumpirma ng US military na hindi nito nakikita ang mga warplanes bilang isang banta. Ang Russian video ay nagpapakita ng night takeoff, mid-air refueling at landing sa undisclosed base. Ang North American Aerospace Defense Command o kilala din sa tawag na NORAD ay nakamonitor ng 4 na Russian warplanes na nagsasabi na hindi sila pumasok sa US o Canadian airspace. Ang Russian bomber flights malapit sa Alaska ay nakikita bilang isang bold military move ni Putin sa Arctic. Ayon sa pahayag ng NORAD, ang Russian activity na ito sa Air Defense Identification Zone ng Alaska ay paulit-ulit na nangyayari, ngunit kahit na ganoon, hindi naman ito nakikita bilang isang banta. Tinawag din ng Russian military ang mga flights sa ibabaw ng Arctic at Pacific bilang regular at isang routine. Ang flight ay nagbunsod ng mga pagkukumpara sa mga previous Russian maneuvers sa Alaska, abang binansagan ito ng US bilang isang unsafe na bagay. Pinataas ng Russia ang air presence malapit sa US. Ito ay sa gitna ng mga lumulubhang geopolitical tensions. Sa iba pang mga balita, ang militar ng China ay naglabas ng isang hit list ng US naval target na aatakehin nito sakaling magkaroon ng conflict sa Amerika. Ayon sa latest report na base sa South China Morning Post, tinukoy daw ng Chinese People's Liberation Army ang mga US radar, sensors at iba pang communication equipment na maaaring targetin nito sa panahon ng potential conflict. Plano daw ng hukbo na lapitan ang mga strike group gamit ang mga drones at mag-create ng mga false signals na magko-confuse o mag-overwhelm sa mga electronic warfare system ng mga targets. Ang ulat ng PLA ay nagdetalye din ng mga potential strategies para sa pag-hack ng cooperative engagement capability system ng US Navy. Ito ay sinasabing isang vital defense system na nag-aalaw sa entire fleet na mag-share ng mga air defense resources nito. Sinasabing sa pamamagitan ng paggaya sa correct signaling method ay maaari itong maka-infiltrate sa CEC network bilang isang cooperative unit at bilang isang launch attacks. Ang tinatawag na hit list ay naipublish sa latest issue ng Defense Industry Conversion sa China, isang magazine na pinangangasiwaan ng Estado. Isa sa mga vital targets na tinukoy sa hit list ay ang AN Spy-1 Phased Array Radar ng Navy sa mga Aegis ships nito. Kung ang target ay na-overwhelmed sa mga electronic warfare device ng China, maaari nitong mapahina ang kakayahan ng CEC na labanan ang mga papasok na pag-atake. Ang isa pa sa primary target na tinukoy ng PLA ay ang E-2C Hawkeye na isang early warning aircraft ng Navy na isa din sa mga vital component para sa aircraft carriers defenses. Sa iba pang mga balita, sa pagpapatuloy ng mga heavy strike sa Syria pagkatapos ng pagbagsak ng rehimeng Assad, ayon sa ulat ng Syrian Observatory for Human Rights, ang Israel noong linggo ay nagsagawa ng pinakamarahas na pag-atake nito mula pa noong 2012 sa nasabing rehiyon. Isang video na nag-viral sa social media ang nagpakita ng bomba ng Israel na sumabog sa hilagang kanluran ng Syria malapit sa lungsod ng Tartus na humahantong sa isang sinasabing giant mushroom cloud fireball. Ang napakalakas na pagsabog ay na-measure ng seismic sensor at ito ay nagdulot ng 3.1 magnitude na lindol
Ayon sa isang War Monitor Group, isang ulat naman mula sa Times of Israel ang nagsabi na ilang Hebrew media channel ang nag-uugnay sa mga pag-atake ng bomba sa Tel Aviv. Ang isang 3.1 magnitude na lindol ay iniulat ng Geographic Survey ng Seismology Department ng Israel noong mag-aalas 12 ng gabi. Ang sentro nito ay humigit kumulang 28 kilometro sa baybayin ng lungsod ng Banyas. Sinabi ng isang US-based researcher na si Richard Cordaro na ang signal ng lindol na na-trigger ng bomba ay bumiyahe ng 2 beses na mas mabilis kung ikukumpara sa isang ordinaryong lindol. Alinsunod sa SOHR, ang mga eroplano ng Israel ay naglunsad ng matinding pag-atake sa baybaying rehiyon upang itarget ang mga air defense unit, surface-to-surface missile depot at iba pang mga site. Tinarget ng mga fighter jet ng Israel ang mga missile launcher sa 107th Barracks sa Hama area at maging ang mga weapon depot sa Tartus countryside. Gayunpaman, wala naman naiulat na nasawi. Ang mga ito ay itinuturing bilang most violent strikes sa mga area ng baybayin ng Syria mula nang magsimula ang mga airstrike noong 2012. Noong nakaraang linggo, ang Defense Minister ng Israel na si Israel Katz ay nag-utos sa militar na maging handa na manatili sa buffer zone ng UN patrolled na naghihiwalay sa mga Syrian at Israeli forces sa Golan Heights sa buong panahon ng taglamig. Ang planong manatili ay nasa backdrop ng mga puwersang Israel na bumalik mula sa katimugang bahagi ng Lebanon pagkatapos nitong labanan ang Hezbollah sa loob ng ilang buwan. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Kamakailan lang, tumindi ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Isang barkong Pinoy na nagdadala ng supply papunta sa isang military outpost sa Yunchen Shoal o Second Thomas Shoal sa Spratly Islands ay sandaling bumangga sa isang barko ng Chinese Coast Guard na nagtatangkang harangin ang kanilang daan. Agad na inakusahan ng mga awtoridad ng Pilipinas ang barko ng China ng mapanganib na pagharang na nagresulta sa banggaan. Sinisisi naman ng mga awtoridad ng China ang Filipino ship na kanilang sinasabing illegal na pumasok sa bahagi ng South China Sea na pag-aari ng China. Pero ayon sa international law, ang shoal na ito ay pag-aari ng Pilipinas. Ang Yunchen Shoal ay may nakalubog na barko mula pa noong World War II na tinawag na BRP Sierra Madre na sinadya ng Pilipinas na ilagay doon noong 1999 para harangin ang paglawak ng China sa lugar, pero hindi ito isang bagong pangyayari. Matagal na ang komprontasyon sa pagitan ng Manila at Beijing tungkol sa mga shoal sa South China Sea. Kamakailan lang, ang mga sagupaan na ito ay nakakuha ng global attention dahil sa telebisyon at online media na lalo pang nagpalala ng tensyon sa pagitan ng China at United States. Ang US ay may mutual defense agreement sa Pilipinas na nagsasaad na kung alin man sa kanila ay inatake, lalo na sa South China Sea o West Philippine Sea, ang isa ay tutulong sa depensa. Sa ngayon, binabantayan ng buong mundo kung paano tutugon ng US sa pangyayaring ito. Isang buwan bago ang kamakailang banggaan, naglabas ng video ang Philippine Coast Guard ng isang diver na pinuputol ang isang floating barrier na inilagay ng China para pigilan ang mga bangka ng pangingisda at ibang sasakyang pandagat sa lugar na ito. Regular na nagbibigay ng mga video ang gobyerno ng Pilipinas sa media at nagdadala ng mga journalists, kabilang ang ilang mula sa BBC, sa kanilang mga bangka at eroplano na nag-ooperate sa mga pinag-aagawang katubigan. Itinuturing ng China ang mga aksyon na ito bilang bahagi ng sinadyang kampanya ng Pilipinas para ipakita ang mga agresibong interaksyon na matagal nang nagaganap sa South China Sea na sumasaklaw sa halos 2.1 million square kilometers. Ang hindi pagkakaintindihan sa karamihan ng rehiyon, kasama ang mga isla at sandbar sa loob nito, ay dapat sana ay natapos na matapos ang desisyon ng internasyonal na tribunal sa Hague, Netherlands noong 2016.
Sinabi ng Permanent Court of Arbitration sa Hague na walang legal na batayan ng China para angkinin ang historic rights sa karamihan ng South China Sea. Ibig sabihin, ang mga territorial na pag-angkin ng China na batay sa mga historical records mula pa noong Xia Dynasty, halos 4,000 taon na ang nakalipas ay hindi lehitimo sa ilalim ng international law. Simula nang magdesisyon ng Hague, ginawa ng China ang 7 contested reefs bilang mga missile-protected military bases. Marami nang nangyari mula noon, pero balikan natin ang mga pangunahing pangyayari. Noong 1898, nagsimula ang formal na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at US matapos ang Spanish-American War. Ang Pilipinas ay nanatiling teritoryo ng US hanggang July 4, 1946 nang makamit nito ang kalayaan. Ang US ay nagpanatili ng presensya militar sa Pilipinas at noong 1990, matapos mag-expire ang kasunduan sa mga base, ibinalik ang kontrol ng Clark Air Base at Subic Bay Naval Station sa Manila. Ang South China Sea ay may malaking strategic importance, mayaman sa natural na yaman at matagal ng sentro ng international disputes. Ang teritorial na alitan dito ay dahil sa mga historical rights at pagkuha ng mga likas na yaman tulad ng langis at natural gas. Para sa China, ang pagkontrol sa South China Sea ay mahalaga dahil ito ay pangunahing ruta ng kalakalan para sa kanilang ini-import na langis. Sa oras ng digmaan, ang US Navy ay maaaring makahadlang sa ekonomiya ng China. Ang pagkontrol sa rutang ito ay magbibigay din sa China ng kakayahan na makialam sa mga kargamentong papasok at palabas mula sa silangan at timog silangang Asya. Kung makuha ng China ang South China Sea, maaari nitong ipagbawal ang pagpasok ng mga dayuhang puwersang militar, kabilang na ang US. Bukod sa China at Pilipinas, may interes din sa rehiyon ang Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan. Ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo ay nagre-resulta sa mga sagupaan ng mga komersyal na barko, mercenary vessel at military patrol. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa isang kaso sa Hague laban sa China, ngunit hindi ito ang unang pagtatangka ng Manila na lutasin ang issue. Noong 2013, nanalo rin ang Pilipinas sa isang arbitrasyon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea ay may mga patnubay sa maritime boundaries at sinabi ng Pilipinas na ang territorial claims ng China na batay sa historical na mga kadahilanan ay hindi ayon sa mga ito. Ang teritoryo sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na umaabot hanggang 200 nautical miles mula sa baybayin ay kasama dito. Tinanggihan ng China ang desisyon, sinasabing hindi nila kinikilala ang awtoridad ng tribunal at iginiit na dapat itong maresolba sa pamamagitan ng direktang negosasyon. Ang mga desisyon noong 2013 at 2016 ay dapat sana naging turning point sa alitan, ngunit walang agarang resolusyon. Ang issue ay nananatiling complex international concern na may kasamang military posturing at geopolitical tactics. Kung sakaling atakihin ng China ang isang barkong Pilipino sa pinag-aagawang zone, maaaring isipin na agad tutulong ang US. May kasunduan ang dalawang bansa na magtulungan sa digmaan, nakilala bilang Mutual Defense Treaty. Kamakailan lang, pinagtibay ng White House ang kanilang pangakong depensahan ang Pilipinas, tinawag itong Ironclad. Ang Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong 1951 ay nagsasabing ang isang armadong pag-atake sa alinmang bansa ay ituturing na banta sa pareho. Ang kasunduan ay mananatiling epektibo maliban na lang kung nais kumalas ng isa sa mga partido na may 1-year notice. Ang dalawang bansa ay mag-uusap kapag nanganganib ang kanilang teritoryo, politika o seguridad at haharapin ang anumang common threat ayon sa kanilang mga konstitusyon. Ang ugnayan ng US at Pilipinas, pati na rin ang pangako ng Washington na igalang ang Mutual Defense Treaty ay lalong tumibay sa ilalim ni Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nanalo sa presidency noong May 2022. Siya ang anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr.
na namuno mula 1965 hanggang 1986 at kalahati ng panahong iyon ay nasa ilalim ng batas militar. Si Marcos Jr. ay mayroon ding mahaba at mangilan-ngilang kontrobersya sa kanyang political career at sa kasalukuyang sitwasyon sa South China Sea kung saan tumataas ang posibilidad ng digmaan laban sa China. Marahil ay nasa pinakamabuting interes ni Marcos na panatilihing malapit ang kanyang mga bagong kaibigan sa Washington na tila nagagawa naman niya ng maayos. Mula nang siya ay mahalal, binaligtad niya ang takbo ng kanyang naunang pinuno, ang dating Pangulo, upang mapanatili ang matatag na pag-unawa sa pangako ng Washington na protektahan ang kanyang bansa ayon sa kanilang napagkasunduan noong 1951 Treaty. Sa mga usapang ito, tulad ng inaasahan ng nakaraang dalawang administrasyong Pilipino, humihingi si Marcos ng ilang partikular na detalye ukol sa proteksyon mula sa dating colonial ruler. Ano ang partikular na senaryo na kailangang mangyari? Gusto malaman ni Marcos para ang US ay tuluyang mag-step in at gumamit ng puwersa upang protektahan ang mga ari-arian ng Pilipinas. Sa nakaraan, nag-aatubili ang Washington na gumawa ng anumang partikular na pangako. Ito ay bahagi ng kanilang pag-aalala na ang kanilang pangako na makialam ay maaaring magtulak sa kumpiyansa ng Manila ng masyadong mataas. Sapat para gamitin ang garantisadong suporta ng US upang isulong ang sariling agenda ukol sa mga pag-angkin sa dagat at teritoryo laban sa ilang mga karatig bansa sa South China Sea, partikular ang China. Sa huli, nakuha ni Marcos ang kanyang gusto at ngayong Mayo ng taong ito, ang dalawang bansa ay nagdagdag ng 6 na page na update sa Mutual Defense Treaty na naglalaman ng mga sanggunian sa makabagong anyo na inakusahan ng China na gumagamit. Bagamat ang mga guideline ay hindi particular na binanggit ang China. Bukod dito, malinaw na pinagtibay ng mga guideline na ang isang armadong pag-atake laban sa anumang bansa kahit saan sa Pacific, kabilang ang kahit saan sa South China Sea, laban sa anumang pampublikong sasakyang pandagat, sasakyang panghimpapawid o ari-arian ng puwersang militar na pag-aari ng Pilipinas, kasama na ang kanilang Coast Guard, ay tiyak na magpapakilos sa pangako ng US sa mutual defense ayon sa nakasaad sa Article 4 at 5 ng 195 MD-MDT. Una, tugunan ang mga recent at present threats na lumilitaw na banta sa mga rehiyon. Pangalawa, i-outline ang papel at misyon at kakayahan ng alyansa upang harapin ang parehong lokal at pandaigdigang banta sa seguridad. Ikatlo, i-encourage ang pagtuon sa mga pinaka-obvious na regional concerns. Pangapat, i-identify ang shared priorities in terms of conventional and non-conventional security challenges. Ngunit upang magamit ng husto ang mga bagong guidelines na ito, parehong bansa ay kailangang gampanan ang kanilang parte sa pagbuo ng komprehensibong estratehiya upang pahusayin ang pakikipagtulungan sa depensa at seguridad sa pagitan nila. Kabilang dito ang una, pagpapamoderno ng mga defense capabilities ng parehong bansa sa pamamagitan ng koordinasyon. Pangalawa, pagkuha ng mga interoperable defense equipment. At ikatlo, pag-i-invest sa edukasyon at training. Binibigyang diin din ng mga guidelines ang kahalagahan ng paglaban sa mga non-conventional threats, pagpapabuti ng cyber defense at security, at pagtugon sa pagkalat ng mga weapon of mass destruction. Malinaw na ang pagpapalalim ng koordinasyong militar ay isang pangunahing prioridad. Ngunit isang mahalagang diin din ang inilagay sa paglaban sa mga regional threats, pagpapahusay sa maritime security, and strengthening the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA, isang kasunduan na umiiral sa pagitan ng US at Pilipinas mula pa noong 2014. Sa esensya, ang EDCA ay nagpapahintulot ng isang mas pinalawak at mas flexible na presensya ng militar ng US sa Pilipinas at binubuksan ng pinto para sa mas malaking kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa mga usapin ng depensa at seguridad. Ang mga bagong guidelines na ito ay mukhang magandang agreement. Di ba? Eksakto kung ano ang gusto ni Marcos. Bakit nga ba biglang nagbago ang isip ng Washington? May nakuha kaya silang strategic advantage kapalit nito.
Mahirap sabihin ng sigurado, pero ilang buwan bago idagdag ang mga bagong guidelines noong February, inanunsyo ng gobyerno ng Pilipinas na magbibigay sila ng mas pinalawak na access sa kanilang military bases sa US. Bibigyan nito ang US forces ng mas malaking strategic footing sa southeastern edge ng South China Sea. Hindi na nakapagtataka na mabilis na nagprotesta ang China sa kasunduan na ito. Ang kasunduang ito ay magbibigay sa US ng access sa 4 pang strategic locations sa Pilipinas